Hello mga ga, to this video ay gagawa po tayo ng madali lang gawin na pangnegosyo na kahit nasa bahay lang po tayo ay pwede talaga tayo ditong kumita. At hindi natin dito kailangan ng oven kasi ay lulutuin lang po natin ito sa ating mga steamer. Step by step po natin itong ituturo kung paano ba natin ito ma-perfect. Kaya to this video ay gagawa lang po tayo ng kalahating kilo ng harina or 500 grams. Kaya umpisahan na po natin. So dito mga guy, unahin po natin gawin yung ating flan mixture. Kailangan natin dito ng 3 piraso na medium na itlog at batihin lang po talaga natin yan. At pagkatapos ay isunod po natin ditong ilagay yung 3/4 cup na evaporated milk po natin. Bali hindi lang talaga mapuno yung ating ginamit na cup. At 1 cup na condensed milk. At maglagay lang po tayo dito ng 1/4 teaspoon ng iodized salt. At ito ay optional lang naman pero mas maganda pag may kulay ng kaunti. Kaya maglagay lang po tayo dito ng kaunti lang po talaga na food color lemon yellow. Pwede din yung egg yellow. Mix lang po talaga natin ito hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients hanggang sa magaan na po siya haluin. Ibig sabihin yan ay nag-well combine na po yung ating condensed milk dito sa ating evaporated milk at itlog. At kailangan lang po talaga na salain lang po natin ng 3 or 4 na bisis para maging makinis talaga yung ating flan mixture. Itong aking flan mixture mga guys, sinala ko po ito ng 4 na bisis. At pagkatapos nito mga guy, pwede na po natin itong iset aside. Ngayon ay gagawa na po tayo ng ating photo mixture. So dito meron po tayong 500 grams ng all-purpose flour or 3 in 1 half cup kung sa cup po ninyo ito i-measure. Ang gamit ko po dito ay 250 ml ng cup measurements. At kailangan lang po talaga na salain lang po natin yung ating harina. At 3 tablespoon ng baking powder at yung gamit ko dito na spoon measurements ay 15 ml. And then mix-mix lang po natin yan. Gawa lang po tayo dito ng maliit na well sa gitna at dito maglagay tayo ng 1/2 teaspoon ng ating iodized salt, half tablespoon ng vanilla at 1 cup na white sugar. At dito maglagay lang po ako ng 1 cup na evaporated milk ay kasi ay pangbenta po natin ito para po ay may tubo din tayo. Para hindi na masyadong malaki yung ating costing. Kaya 1 cup na lang na evaporated milk yung nilagay ko. At dito maglagay tayo ng 2 piraso na medium na itlog. At 1/3 cup ng mantika, and then haluin lang muna natin yan, durugin lang muna natin yung ating itlog at saka tunawin muna natin yung ating asukal bago natin unti-unting basain dito yung ating harina. At dito mga ga, yung ating 2 cups na tubig na ilagay po natin dito ay gradually lang po yung paglagay natin dito. First, ilagay ko muna yung 1 cup ko na tubig. And then mix lang po natin yan hanggang sa mag-absorb na yung ating 1 cup na tubig dito po sa ating harina. Para po ay hindi magkaroon ng maraming lumps po yung ating mixture para po mapadali lang po natin itong mapakinis. Kaya wag lang po nating ibuhos agad yung 2 cups po natin na tubig. And then ito na po yung ating pangalawang cups na tubig. At haluin lang po talaga natin yan. I-mix lang po talaga natin hanggang sa makinis na po yung ating mixture. At dito mga ga sa ating mixture ay naglagay po ako dito ng 1 tablespoon ng white vinegar para po malambot talaga yung ating photo. And then haluin lang po natin para ma-mix po yung ating white vinegar dito sa ating mixture. Ayan, napakakinis na po yung ating mixture kahit hindi na po yan natin salain. At dito kukuha po ako or hatiin ko po yung ating mixture kasi lagyan po natin ito ng flavor OB. Naglagay lang po ako dito ng half tablespoon ng ating OB flavor powder. Powder lang po yung gamit ko. At gagamit lang po ako dito ng medium ng ating photo molder at banyahan lang po natin ito ng shortening. Pwede din yung mantika. At first, mga ga, ilagay muna natin yung ating flan mixture dito sa ating molder. At naglagay lang po ako dito ng half tablespoon lang po ng ating flan mixture. At pagkatapos ay pwede na po natin itong isalang agad sa ating steamer na kailangan ay makulo na po yung tubig natin bago po natin ito isala. At ito mga ga, yung technique natin sa pagluto dito para manatiling makinis yung ating flan mixture para hindi siya magiging scrambled. Na pagkulong-kulo na po yung ating tubig ay pahinaan na natin yung apoy ng ating kalan para po kumalma po yung kulo
ng ating tubig. Mahina lang po yung apoy ng ating kalan dito na yung apoy niya ay para lang po tayong nag-in-in po dito ng kanin. At pag ganito nakahina yung kulo niya, na kumalma na po yung ating tubig, ay ilagay na po natin dito yung ating flan mixture. And then takpan lang po natin ito kahit wala na po yung, or kahit hindi na po nakabalot yung takip ng aking steamer ng malinis na tila. At ito lang mga kahina yung apoy ng aking kalan. Na yung maririnig lang po natin dito na ingay or yung maririnig po natin dito na kulo ay mahina lang po. 'Di ba mga ga, pag nagpakulo po tayo ng tubig na kung masyadong malakas yung apoy ng ating kalan ay malakas din po yung ingay ng kulo ng ating tubig. Pero ito mga ga ay kailangan po ay mahina lang po ang apoy ng ating kalan para mahina lang po yung ingay ng kulo po natin ng ating tubig or ingay. At lutuin po natin ito hanggang sa maluto po yung ating flan. At naluto ko lang po yung aking flan sa 13 minutes. Depende yan siguro mga ga. Dito kasi sa akin ay 13 minutes ko po ito naluto. Basta po wag nyo lang pong sundin yung aking time kasi ay magkaiba din tayo na ginagamit ng ating steamer kasi yung akin ay medyo malaki. Basta hintayin nyo lang po talaga na maluto po yung ating flan. Wala naman itong problema kung palagi po niyong buksan or after 6 to 7 minutes ay buksan po ninyo para tingnan kung ito'y luto na ba. At nang nailagay ko na yung ating puto mixture ay ibalik ko naman ito ulit sa ating steamer at ganun din mga ga, ganun din yung apoy at ganun din yung kulo. At naluto ko lang ng 13 minutes yung ating puto. At habang mainit pa ito or mga 1 minutes lang ay pwede naman natin itong tanggalin agad. At kailangan po talaga mga ga na hindi lang po ma-overcook yung ating flan mixture para madikit pa po dito yung ating puto mixture para hindi magkahiwalay. Kailangan mga ga ay ganito lang po siya. At pagkaahon po natin dito ay agad na po natin itong lagyan ng ating puto mixture. Kailangan po ay tamang luto lang po talaga yung ating flan mixture. Kasi mga ga, pag hilaw pa po yung ating flan mixture, pag ibuhos na po natin yung ating puto mixture, ay magsama po yan. Maghalo po yung ating puto mixture at yung ating flan mixture. At naubusan na po tayo ng ating flan mixture, ay ito na lang po yung gagawin natin sa natira po nating puto mixture. At mga ga, gumawa pala ako ng 2 piraso para po ihalimbawa sa inyo kung ano bang mangyayari sa ating puto flan kung ito ay hilaw pa yung ating flan mixture. Ito po siya mga ga, yung mangyayari. Pag nilagay na po natin yung ating puto mixture na hilaw pa po yung ating flan mixture. Ayan po siya. Naghalo po sila. Ayan po yung resulta. Mga ga, kahit parang nabubulol po ako at parang hirap po talaga ako mag-explain sa inyo kasi nga ay Tagalog po talaga. Pero ginawa ko yung makakaya ko na ma-explain ko po sa inyo. Sana po ay makuha nyo po yung mga ibig ko pong sabihin. At normal lang po talaga yan na sa isang recipe po sa una po nating subok na tayo po ay mag-fail. Ganun lang yan mga ga, na yung ating mga mali ay hindi natin yan maitama kung hindi natin nakikita kung ano ba yung ating mali. Lahat naman ng bagay na gusto po nating matutunan ay pinag-aralan. Kaya kung porsigido po tayo at may nasimulan ay meron po tayong mapatunayan. At sa wakas, nagwakas din po yung ating mahaba na video. Pasensya na po kayo mga ga, medyo mahaba po yung ating video. Magkita-kita pa tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat sa inyo mga ga at bye-bye.